Hallelujah. Why don't we stand to our feet and let's worship the King of Kings. Hallelujah. Yeah. We've come to rejoice in you, Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Come bless the Lord. Draw near to worship, rise the Lord, and bless His name, His holy name, declaring. Come bless the Lord, draw near to
Tayo na at sumamba sa ating Panginoon online. Pumunta sa www.facebook.com/lcfmchurch.org para sa live stream worship service tuwing linggo ng alas 9 ng umaga. Samahan niyo kami sa ating Midweek Prayer Fellowship tuwing Wednesday ng alas 7:30 ng gabi. Huwag kalimutang umattend ng online life group through Zoom or Messenger.
Contact your life group leader for more information. Meron po tayong Young Adults Night via online conference tuwing Friday alas 7:30 ng gabi sa mga nakalistang dates. Bisitahin po ninyo ang Lightline Facebook group para sa karagdagang impormasyon. God loves a cheerful giver. Para po sa ating tithes and offerings, pwede ninyo itong i-deposit sa ating BDO account number 0015100588859 or via GCash gamit ang BDO account. Magandang araw mga kapatid. Welcome sa ating lingguhan na pananambahan para sa ating Panginoon. Kayo po ay inaanyayahan na sama-sama nating panalangin ang ating bayan at ang buong mundo sa gitna ng pandemya nito. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa, nagpapakumbaba na inyong pakinggan ang aming mga panalangin para sa aming bayan at para sa buong mundo sa gitna ng krisis na ito. Ang mga pagsubok na dulot ng pandemyang ito, Panginoon, ay patuloy na humahamon sa aming pagtitiis ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ngunit ang mga pagsubok na ito, Panginoon, ay saring magpapatunay na Ikaw ay Diyos na mabuti, na Ikaw ay Diyos ng pagmahal, na hindi kami iiwan sa gitna ng krisis na ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang kagalingan lahat ng may sakit ng COVID-19, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon sila ng pag-asa sa bawat araw na kanilang sinasagupa ng kanilang sakit, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon sila ng total healing, Panginoon, at magkaroon sila ng magandang pangangatawan upang hindi bumigay ang kanilang resistensya sa virus nito, Panginoon. Dalangin namin na magkaroon sila ng protection at hindi na maipasa sa iba upang hindi na magpatuloy ang pandemya nito, Panginoon. Lord, dalangin din namin na magkaroon na po ng gamot o vaccine upang malabanan ang COVID-19 virus nito, Panginoon. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang lahat ng mga scientist na madiscover na ang kinakailangang gamot para buksain ang virus nito, Panginoon. We also pray for provision, Panginoon, na magkaroon ng sapat na pondong pamahalaan upang mapuksa ang krisis na ito, Panginoon. Lahat po ng pangangailangan ng apektado ng pandemyang ito ay maibigay ng sapat ng aming mga gobyerno, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang pagkakasa ng bawat tao, Panginoon, na huwag manamantala sa gitna ng krisis nito, Panginoon. Sa halip, isipin po nila ang pagmamahalan at kung paano makatulong sa mga apektado, Panginoon. Halos lahat po ay afflicted ng pandemyang ito, Panginoon. Lalong-lalo na yung aming mga frontliners, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng protection sa kanila, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanila ng good health upang ipagpatuloy nila na makapagbigay serbisyo sa mga may sakit ng COVID-19, Panginoon. We pray for their protection din, Panginoon, upang sila mismo ay hindi magkasakit, Panginoon. Dalangin din namin ang aming mga government leaders, Panginoon. Bigyan niyo sila ng karunungan, Panginoon, upang kami ay malid sa tamang
daan, Panginoon, sa mga panahon nito, Panginoon. Dalangin namin ang pagiging truthful nila sa mga pagkakataon na ito. Dalangin namin, Panginoon, na maging totoo sila mga servant leaders, Panginoon, sa mga panahon na ito. Lord, higit sa lahat, dinadalangin namin na ang bawat isa ay magkaisa na magkaroon ng tapang, Panginoon, at karunungan na makapag-realize sa amin na bumalik sa inyo, Panginoon, sa inyong paanan, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa aming lahat na pagkukulang sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin na walang hihigit na proteksyon, na healing, na provision, at kapayapaan sa pag-iisip at puso namin, Panginoon, kung hindi namin kayang ibalik ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon, kung hindi namin kayang ipagkatiwala ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Hindi po namin hawak ang kinabukasan, Panginoon, pero alam namin kayo po ang may hawak nito, Panginoon. Marami po kaming mga panalangin na alam po namin na higit sa lahat kayo po ang nakakaalam kung anong makakapunta sa inyo, sa amin, Panginoon. Let your will be done, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Ilig niyo po kami papunta sa inyo, Panginoon, at gamutin niyo po ang aming mundo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po magpuri sa Panginoon. Tayo po magpasalamat na ngayong umaga ay tayo magkakasama na mananalangin sa Panginoon. At ating pong ilalapit sa panalangin ng ating Iglesia, Life Givers Christian Family Ministries. At ganoon din po ang kanyang pamunuan, ang ating gamang gagawa, at ang kalalagayan ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga local churches ng LCFM. At maging ang ating kalagayan sa kasalukuyan, kalagayan ng ating bansa, kalagayan ng ating buong mundo. Tayo po ay mag-iho ng ating mga ulo upang tayo ay sama-samang manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na aming kinikilala ang iyong kadakilaan. Kayo ang aming Diyos na sa lahat ng oras ay aming nalalapitan. Dala namin ang aming mga panalangin. Ngayong umaga ay nalalapit po namin sa inyo ang Life Givers Christian Family Ministries. Nabatid niyo po ang kasalukuyang kalagayan ng iyong iglesia na hindi makapag-function ng maayos dahil sa sitwasyon na aming nararanasan sa kasalukuyan. Panginoon, anuman ang kakulangan ng iyong iglesia, Panginoon, idinudulog namin sa inyong banal na paanan na kayo po ang siyang magpuno nito, Panginoon. Sa sitwasyon namin ngayon ay sadyang nahihirapan kami na hindi namin nagagawa ang aming mga fellowship, ang aming mga regular activities nang kami ay personal na nagkikita-kita. At salamat sa teknolohiya na kahit papano sa pamamagitan nito ay nagkikita-kita kami online. Salamat sa iyo, Panginoon. Batid mo kung ano ang pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Kaya ito'y buong tiwala
na linalagay namin sa inyong mga kamay. Ganoon din po ang aming pamunuan. Bigyan niyo po sila ng karunungan na makapag-create kami ng magandang ideas o kaparaanan upang nakapag-function kami ng maayos kahit na hindi kami nagkikita-kita. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga gawain, pagpalain niyo po ang mga online streaming na aming ginagawa. Nang sa gayon, ang aming mga kapatid na hindi nakakadalo sa mga ganong activities ay kahit paano ay namimit namin sila online. Yan din po ang aming mga kamanggagawa, ang inyong mga workers na hindi rin namin magawa ang aming mga regular na mga activities, ang aming outreach, ang aming mga missions nang dahil sa kahirapan sa komunikasyon at transportasyon. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy kaming gumawa ng kaparaanan sa inyong pangunguna na sila ay aming maabot. Ganoon din po ang aming misyon, Panginoon, linalapit namin sa inyo. Nalikhan mo kami ng mga ideas sa aming mga isipan kung paano namin may pagpapatuloy ng magdala na inyong magandang balita doon sa mga lugar na aming minimisyonan. Amin din linalapit sa inyo, Panginoon, ang kalalagayan ng aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng local churches namin. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng comfort sa kanila. At kami man ay patuloy na gumagawa ng paraan upang mabigyan sila ng kalakasan sa panahon na sila ay nanghihina. At tapanin mo kayo, Panginoon, na maging kalakasan nila, Panginoon. At kami man humingi sa inyo ng kalakasan upang ito'y magamit namin doon sa aming mga kapatid na nanghihina, lalo na sa kalagayang material, sa aming mga kapatid na alam po namin na ikaw sa kabuhayan. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong iglesia. Ano man po ang kakulangan ng aming iglesia o yung iglesia, kayo po ang siyang tumugon, Panginoon. Dalangin din namin sa Panginoon ang karamdaman na to na laganap. Panginoon, kayo, Panginoon, ang aming Diyos. Noon ay nakita namin kung paano kayo nagbigay ng mga miracles. At naniniwala kami na kayo ang Diyos noon. Kayo ang Diyos ngayon at Diyos sa habang panahon. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kalakasan ang bawat isa sa amin. Lalo na po ang aming mga kamanggagawa na nasa edad na. Kayo ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasang pisikal at espiritual. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pananampahan. Magandang umaga mga kapatid, tayo po ay muling sasamba sa ating Panginoon. At kanina sa ating pananalangin ng ating mga kapatid sa kanilang pangunguna ay dumulog sa trono ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na may gagawin ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga dalangin at siya ay tutugon. At ngayong umaga naman ay aawitan natin siya, sasambahin natin ang Panginoon. Mangyari sa ating mga buhay na ating buong puso, ang ating kaluluwa ay makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan po ng awit ng musika.
has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ.
Oh, shout it out, shout it out. Magandang araw po sa ating lahat. Isa pong kagalakan na kayo ay makasama namin ngayon. Ang araw pong ito ay gawa ng Diyos. Kaya tayo po dapat ay magsaya at purihin natin ang ating Panginoon kahit ano pa man ang nangyayari sa ating paligid. Alam po natin, tapat ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang pangako. Kaya wala pong makakahadlang sa atin sa ating pagsamba ng sama-sama ngayong araw. Ako po'y nagpapasalamat dahil pinili ninyo na makasama namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa araw po na ito ay ating tatalakayin ang pagpapatuloy ng ating paksa sa buwan ng Mayo na may pamagat na The Righteousness of God. Nais ko pong balikan ang mga topic ng nakaraang pag-aaral natin upang maiugnay natin ang ating pag-aaral ngayon. Una po, God's righteousness revealed in condemnation. At sumunod na linggo, God's righteousness revealed in justification. At noon pong nakaraang linggo, ang ating pong pag-aaral ay mayroong pamagat na God's righteousness revealed in justification. Sa araw pong ito, bilang pagpapatuloy po ng ating paksa, ang ating pong pag-aaralan o tatalakayin ay may pamagat na God's righteousness revealed in His sovereign choice. Kaya po ihanda po natin ang ating sarili sa ating pong pag-aaral. God is righteous at ako po'y naniniwala ng Diyos ay makatwiran. God's righteousness, ito po ang isa sa pinakatanyag na katangian ng Diyos na makikita natin sa banal na kasulatan. Subalit madalas na hindi po ito naunawa ng marami. May mga nagsasabing kung totoong matuwid ang Diyos, bakit may mga bagay na nangyayari na parang hindi makatwiran? At kung totoong matuwid ang Diyos, bakit ang mga tao ay nagtatanong ng ganito? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit nangyari ito sa aking pamilya? Bakit nangyari ito sa aking anak? At marami pang iba. Subalit ang pagiging matuwid po ng Diyos ay hindi pwedeng ihiwalay sa kanyang pagiging makatwiran. God's righteousness is a natural expression of His holiness. If He is infinitely pure, then He must be opposed to all sin. And that opposition to sin must be demonstrated in His treatment of His creature, including us. Kung maunawaan natin na ang God ay makatwiran at makatarungan, tayo ay nakatitiyak o mayroon tayong katiyakan na ang lahat ng kanyang gagawin para sa atin ay perfect at nababatay sa kanyang holy nature. Kaya po, ano ang masasabi natin? God always acts righteously. His every action is consistent with His character. God is righteous. Then, God is sovereign in His choice. God is sovereign. Ano po ibig sabihin? God is sovereign. He rules over all things, all people, from before the creation of the world to the end of this age, and throughout all eternity. He is the sovereign ruler of the universe, and nothing happens by chance without Him either causing or guiding it according to His purposes. The truth is a great comfort to those who know Him as our Father in heaven. God's sovereignty is revealed throughout the Bible. Kaya po, anyone shouldn't say that God is not fair or righteous when people go to hell, because man is not the one who defined righteousness. God Himself. God is not measured by human standard of righteousness. God sets the standard of righteousness. Kaya po sa ating pag-aaral na may pamagat na God's righteousness revealed in sovereign choice, ang tatalakayin po natin dito ay yung sovereignty ng kanyang pagpili. Paano nga ba pumipili
ang ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pag-aaral ay makikita natin sa mga talata sa aklat ng Romans na makikita po natin sa kabanatang 9 hanggang 11. Noong ipahayag po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagpili, God's sovereign choice pronouns, ito po ay makikita natin sa chapter 9 ng ating pag-aaralan sa Book of Romans. Sa pagbubukas po ng kanyang pananalita, si Pablo ay lungkot na lungkot at bagbag ang kanyang kalooban at tumiiyak siya. Bakit po? Sapagkat alam niya na ang kanyang bayan ay napapahamak o mapapahamak. Kung titingnan natin ang daming pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan o sa mga Israelita, makikita po natin ito sa talatang 4 ng chapter 9 na ating pinag-aaralan. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. Ipinakita rin sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Ano po ibig sabihin nito? Kung makikita po natin sa history ng Bible, ang mga Israelita, naranasan nila ang presensya ng Diyos, lalo na po nung sila ay nasa ilang, nung galing sila sa Ehipto. Ano pa? Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Nangako ang Diyos sa kanyang bayan. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Sa kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Subalit, ang mga Israelita po, sila'y pinili ng Diyos. Kaya si Pablo ay lungkot na lungkot sapagkat alam niya sila ay napapahamak. Paano po yung mga halimbawa ng pagpili ng Diyos? The choice illustrated. Si Pablo ay nagbigay ng halimbawa na ipinapakita na ang Diyos ay pumili ayon sa kanyang pangako at hindi ayon sa lahi kung sino ang lahi ni Abraham. Alam po natin si Abraham pinili. Subalit pagkatapos ni Abraham, sino po ang ipinangakong anak ng Diyos o susunod sa kanya? Si Isaac. Bagamat kung titingnan po natin, si Ismael ay naunang ipinanganak bago si Isaac. Subalit, hindi po siya ang pinili ng Diyos, bagkus si Isaac na kanyang ipinangako kay Abraham. Sabi po sa verse 8, kaya nga hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki, si Sarah. So nakita po natin na ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang pangako. Ano pa po yung inihayag ni Pablo kung paano pumili ang Diyos? Sinabi ni Pablo, Paul illustrated that God chose based on purpose, not by human deeds. Ang kanyang halimbawa po rito ay yung pagkapanganak ni Jacob at ni Esau. Alam natin, kambal ang magkapatid na ito, subalit unang lumabas si Esau. At ang sabi ng Diyos, si Jacob ang aking pinili. Dito po nagpapahayag na ang pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa kanyang o ayon sa mga gawa, na ang ibig sabihin, ayon po ito sa kanyang layunin. Kaya pinili si Jacob sapagkat mayroong layunin ang Diyos sa kanya. Makikita po natin ito sa verse 10 at sa mga sumusunod na talata. At hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, pinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakakabata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapupuutan ko si Esau. Nagpapahayag po dito sa ating mga binasang talata na ang Diyos ay pumili
Hindi dahil sa mga gawa ng tao, kundi dahil sa kanyang layunin. Ano pa? Paano pa pumili ang Diyos? Inihalimbawa po ni Pablo, ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang habag at sa kanyang awa. Paul illustrated that God is compassionate and merciful in His choice. Sapagkat ganito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 15 and 16? Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Kaya po napakaganda na nakita natin kung paano inihalimbawa ni Pablo ang pagpili ng Diyos. Ngayon, ipinaliwanag o pinahayag o inexplain ni Pablo kung ano po yung pagpili na ginagawa ng Diyos. The choice explained. Makikita po natin ito doon sa chapter 9, verse 19 to 29. Bakit po? Ang sabi rito sa 19 o 18, sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ito po, sapagkat ganito ang saloobin ng mga tao na ang sabi, mayroon palang pagpili ang Diyos. Bakit ba niya ako sinisisi kung hindi ko siya piliin? O kung hindi ako sumampalataya sa Kanya, siya naman pala ang namimili. Ipinahayag po ng verse 21, God is free and sovereign. Nakita po natin kung ano ang ibig sabihin ng sovereignty kanina ng ating Panginoon. Wala hong pwedeng magdikta sa Kanya. Anuman yung kanyang gawin, anuman yung kanyang pagpapasya, maging sa pagpili, wala hong makaka-influence sa kanya. Sabi rito, wala bang karapatan ng gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin, umumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Ang konteksto po nito ay yung paggawa ng luwad o paggawa ng palayok na yari sa luwad na kung anuman yung naisin ng magpapalayok, wala hong pwedeng sumalungat o magbigay ng biases sa kanya. Siya po yung bahala kung gusto niyang durugin, sirain. Wala ho tayong magagawa sapagkat siya yung gumagawa. Ganun din po ang Diyos. Ang Diyos po pumipili at gumagawa ng walang nakaka-impluwensya sa kanya. Kaya po, in-explain ito ni Pablo doon sa mga talata na ating binasa, God is free and sovereign. Ano pa? God also called the Gentiles. Napakaganda po sapagkat tayo mga hintil walang karapatan, subalit nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Tayong mga hintil tinawag upang tayo maglingkod at sumamba sa Kanya. Makikita po natin ito sa verse 24 to 26. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hintil. Ganito ang sinasabi ng aklat ni Oseas. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. At sa lugar kung saan sinabing kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, napakaganda po na malaman natin, maunawaan natin na tayo ay kasama sa bayan ng Diyos na dati tayo yung hindi niya bayan, subalit ngayon tayo ay kanyang bayan na minamahal. Bakit po? Dahil tayo ay nanampalataya at tayo ay kanyang pinili. Doon po sa ating napag-aralan kanina sa mga unang talata, napahamak ba ng lubusan ang Israel? Hindi po. Sapagkat, ang sabi po ng banal na kasulatan, God will save the remnant of Israel. Sabi po sa verse 27. Ito naman ang pinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Subalit, isa pong kagalakan na malaman po natin na ang mga Israelita ay babalikan ng Diyos, ililigtas niya ang kanyang bayan. Kung titingnan po natin sa ating pinag-aralan doon sa chapter 9, ito po yung makikita natin. When God proclaimed His sovereign choice, God's choice is not by physical descent, but by His promise. Ano pa?
God's choice is not by human deeds, but based on purpose. God is compassionate and merciful in His choice. God is sovereign in His choice. No one can question His will. God called also the Gentiles. But God still remember His covenant with His nation, the Israel. Ano pa po? Nakita natin, pinahayag kung paano pumili ang Panginoon, ipinakita yung mga halimbawa kung paano niya piliin yung kanyang naisin. Sa ating pong pangalawang punto, God's sovereign choice applied. Dito po makikita natin, noong nagkaroon ng effect yung tinatawag na righteousness of God through Jesus Christ, ano po nangyari sa mga Israelita? Israel is stumbling. Natisod po ang mga Israelita. Bakit po sila natisod? Sapagkat hindi po nila naunawaan yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba sila sincere o hindi ba sila zealous sa pagsunod at pagkilala sa Diyos? Ano po ang pahayag ni Pablo? They were sincere, sabi niya, but sincerely wrong about Jesus. They were sincere but sincerely wrong about Jesus. Bakit po? Sapagkat they are lacking of knowledge. Kulang po yung kanilang kaalaman. Sabi po sa Roma 10:2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung mga Israelita. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Kaya po natisod ang mga Israelita. And then, ano po ang dahilan pa ng kanilang pagkatisod? They were proud and self-righteous. Ano po ibig sabihin? Kala nila ligtas na sila under the law. Hindi nila kayang tanggapin na kailangan nila ng tagapagligtas sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay makikita natin sa mga talatang 3 sa kabanatang 10 ng Roma. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Nakita po natin ang pagiging mayabang ng bayan ng Diyos o ng mga Israelita. Kaya ho sila natisod. Ano pa po? Hindi ho nila naintindihan ang kautusan. Na ang kautusan ang siyang nagtuturo sa ating Panginoong Jesucristo simula pa nung mga unang aklat ng ating banal na kasulatan. Si Kristo na ang tinuturo ng ating binabasa na lumang tipan, sapagkat ito po ay ipinahayag doon pa lamang sa Genesis chapter 3 verse 15. Hindi ho nila naintindihan na si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Tingnan po natin sa Roma chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Hindi ho ito nakita ng mga Israelita. Kaya ho sila natisod. Subalit sa atin po, tayo po ay napakapalad sapagkat alam natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay mayroong kaligtasan na tayo po ay hindi na mapapahamak ayon po dun sa mga nakaraang mga pag-aaral na ating natunghayan. Mga kapatid, napakagandang malaman natin na kung sino man ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mayroong kaligtasan sapagkat naniwala siya doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba yung ino-offer? God's gracious offer. Salvation by faith to all who believe. Ang ibig sabihin po nito, kahit sino, maging siya man ay Hudyo o Hintil. Sapagkat ang mga Hudyo, hindi ho naniniwala na dumating na ang Mesyas sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Hindi nila matanggap. Sa paano pong paraan na tayo maliligtas? Ipinahayag po ng chapter 10 ng ating pinag-aaralan sa Book of Romans.
Verse 9, ano po ang sabi? Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya na sa pamamagitan ng kanyang bibig, sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Napakaganda pong assurance sa bawat isa sa atin na kung tayo sasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, hindi niya tayo ipapahiya sapagkat ito ang katwiran at siya ang katwiran ng Diyos na inihayag sa ating mga hintil. Hindi na ho natin kailangan pang gumawa ng maraming bagay upang tayo maligtas sapagkat wala hong bearing ang paggawa upang ikaw ay maligtas. Ano ang po ang sabi? Sapagkat kayo naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Ito po ay hindi ayon sa ating mga gawa. Ito po ay galing po sa Diyos. Kaya po, napakagandang maintindihan, tayo po ay mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po anong sabi? Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, mayroong grasya o biyaya na iniuoffer ang ating Panginoong Diyos. Kailangan niya ng kapartner, kailangan ng ating Panginoong Hesus ang kapartner upang ipahayag itong tinatawag nating gracious offer na ito. God needs you as partner in proclaiming His gracious offer. Bakit po? Tingnan po natin doon sa mga talata, sa talatang 14 ng Kabanatang 10. Ano po ang sabi? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapangangaral kung sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat. Oh, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Mga kapatid, kailangan ng Panginoon ang magpapahayag ng kanyang salita. Kailangan ng Diyos ang katulad ng bawat isa sa inyo na magdadala ng mabuting balita upang marami ang maligtas. Kailangan ng Panginoong Diyos na tayo ay humayo upang ipaalam ang kanyang kabutihan na nahayag sa ating mga ninuno, sa ating mga hintil. Mga kapatid, ano po ang makikita natin doon sa mga puntos na ating napag-aralan? Ang mga Israelita natisod. Bakit po? Sapagkat kulang sila ng kaalaman. Tayo po ngayon, tayo po'y nasa panahon na malago ang kaalaman. Alam na natin ang salita ng Diyos. Alam na natin ang kapahayagan ng Diyos. Alam na natin kung ano ang nais niya. Pwede natin gamitin ang lahat ng uri ng pagpapahayag. Kagaya ng ginagawa natin. Kagaya ng mga Facebook. Kagaya ng mga nasa Google. Pwede po nating ihayag ang kabutihan at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang mga Israelita, naging mayabang sila. Sa ngayon, meron po namang naliligtas sa kanila. Hindi naman po lahat ay hindi naniwala. At hindi po nila naintindihan na ang batas ay tapos na o ang kautusan ay natapos na noong dumating ang ating Panginoong Jesucristo. God is offering salvation by grace through faith in the finished work of Jesus. The Lord needs you in proclaiming His gracious offer. But Israel rejected the offer. They don't believe in good news. They listen but cannot hear. They didn't understand the message. Kaya po, napakaganda, tayong lahat ay meron ng pag-asa ngayon. Hindi lang Hudyo, kundi maging mga hintil. Ang tanong, nagkaroon ba ng kaganapan yung pagpili o yung sovereign choice ng Panginoon? Meron po, sa papanong paraan, in election of grace. Makikita po natin sa mga unang talata
ng chapter 11, God did not abandon His nation. Hindi ho iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Kasi po, likas na mapagbiyaya ang ating Panginoon. Tingnan po natin sa verse 4. Ngunit ano ang sagot ng kanyang Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Mga kapatid, ang konteksto po nito, noong si Elijah ay nagsasabing, Panginoon, ako na lamang ang natitira. Ang sabi ng Panginoon, hindi, nagtira ako ng 7,000 lalaki. Ganon po kabiyaya ang ating Panginoon. Sa ating panahon, ano po ang sabi sa 5? Ganon din sa kasalukuyan, meron pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na hindi iyon dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na po ito masasabing kagandahang loob. Kaya po, pumipili ang Diyos at nagkaroon ng kaganapan ng kanyang pagpili sapagkat marami ang naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Paano po ang nangyari? Sapagkat ipinaliwanag, ano ba yung tinatawag na God's grace? Makikita po natin ito sa verse 6, sabi, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Ito po, inulit lang po natin. Kaya nga po, ang ganda, sapagkat tinapos na ni Kristo ang lahat ng dapat gawin ng mga tao upang magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat wala hong kakayaan ang tao na maligtas sa kanyang sarili. Kaya kailangan niya ng tagapagligtas. At ngayon, itong biyaya ng Diyos na ito, ino-offer sa bawat isa na maniniwala at magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ngayon? Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 7, hindi nakamtan ng bansang Israel ang minimiti, ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba, tulad ng sunasusulat. Binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi nakakakita at mga taingang hindi makaririnig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin na David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Mga kapatid, naganap o nagkaroon ng katuparan ang pagpili ng Diyos sa mga Israelita. Marami rin ang naligtas sa kanila. Saan pa po nagkaroon ng katuparan ang pagpili ng Diyos? Sa mga hintil. Tingnan po natin sa mga sumusunod na talata, sa talatang 11 hanggang 12. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Kahit sa anong paraan, mga kapatid, nais ng Diyos na bumalik yung kanyang bayan. At dahil po sa kanilang pagiging masuwayin, nabaling ang paningin ng Diyos sa ating mga hintil. Tayong mga hindi orihinal na pinili, ngayon, tayo po ay kasama na sa kanyang bayan. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanyang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israelita? Tayo po ay saksi kung paanong pinagpapala ng Diyos ang kanyang bayang Israel. At makakakita pa po tayo ng maraming pagpapala mula sa Diyos na ibabagsak sa bayan ng Israel. Sa papanong paraan po ang ginawa ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng koneksyon sa kanyang bayan o sa kanyang pinili? Sabi po sa verse 17, God grafted the wild branches. Basahin po natin. Kung pinuto lang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno
upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat na punong ito? Mga kapatid, napakaganda. Tayo pala yung tinatawag na sangang ligaw na ulibo at idinugtong doon sa tunay na piniling sanga o puno. Bakit po? Dahil po sa pagsuway ng kanyang bayan, pinutol na yung mga sanga at ano po nangyari? Tayong mga hindi orihinal na sanga, idinugtong ng ating Panginoon upang magkaroon din tayo ng buhay. Napakaganda, di po ba? Tayo pala na hindi karapat-dapat, tayong mga hindi pinili, nagkaroon ng pagkakataon upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Subalit mga kapatid, meron pong warning ang Bible sa atin. Ano po? Makikita natin ito sa verse 18 and 20. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit ikaw naman ay mananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip, matakot ka. Mga kapatid, napakaganda. Tingnan natin, sino ba tayo sa paningin ng Diyos? Tayo po ay hindi orihinal. Tayo po ay mga ligaw na sanga. Subalit magpasalamat tayo sapagkat tayo ay nabilang sa iniligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Ano pa po ang makikita natin? Natupad po ang pagpili ng Diyos sa Israel. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng pangako ng restoration. Sa verse 25 and 27, tingnan po natin ng chapter 11. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang ng hanggang mabuo ang taktang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa parang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmula sa sayo ng tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Kahit po sumuway ang mga Israelita, nandun yung pangako ng restoration na mula sa Diyos. Bakit po? Sapagkat hindi po nakalimutan ng Diyos yung kanyang pangako. God never forget His promise. Sabi po sa 28 and 29, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Alang-alang sa kanilang mga ninuno. Bakit po? Sapagkat nangako ang Panginoon sa mga ninuno ng Israel. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Napakagandang makita. Natupad po ang sovereign choice ng ating Panginoon. God's sovereign choice is fulfilled. God will regather Israel's grace remnant for blessing. Israel's temporary rejection, foreknown by God, will end with regathering and salvation. Though Israel is now under God's discipline, He has not yet rejected her. Meanwhile, God is working with Gentiles and many are being saved. The olive tree illustration teaches the Israel the cultivated tree had branches broken off and branches from the wild olive the Gentiles were grafted in. The reason was unbelief by Israel and faith by the Gentiles. Napakaganda po makita na nagkaroon ng katuparan ang pagpili ng Diyos. Yung kanyang sovereign choice, nagkaroon po ng katuparan. Sa paano pong paraan tinapos ni Pablo? Paul concludes with an exclamation that God's wisdom, knowledge, judgments, and ways are rich with blessing and beyond our search. We cannot advise Him or put Him in our debt. All glory is glory, God's glory. The challenge to all the Christians, ano po yung hamon sa ating mga mananampalataya? You are God's partner in proclaiming the good news. God is waiting for every one of us to preach the grace of God
to all the people for them to believe and worship the Lord, even they are listening or not. Kahit ho sila hindi nakikinig, tayo po ay kailangan ng Diyos upang ihayag ang kanyang mabuting balita. Alam natin, hindi ho lahat ay maniniwala. Subalit, ano po ang sabi sa Roma chapter 10 verse 14? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat. O kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Mga kapatid, gusto nyo ba na makita kayo na nagdadala ng magandang balita? Hinahamon kayo ng ating Panginoon. Ano naman po ang challenge doon sa hindi pa nangaliligtas o doon sa mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoong Hesus? Friends, listen to the good news. Huwag niyong takpan ang inyong mga tenga. Maniwala kayo kay Hesus. Siya ang katwiran ng Diyos. Sa Kanya lang ang ating pag-asa. His grace is sufficient. Do not say that you are not chosen. You are welcome. Jesus is waiting for you. God will not say, I'm sorry, you were not chosen. I believe that salvation is for all who believe in the finished work of Jesus in the cross of Calvary. Mga kapatid, marami po ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Tayo po ay Kanyang hinihintay. Nahayag ang pagpili ng Diyos. Ang Diyos ay tunay na makatwiran maging sa Kanyang pagpili. Purihin po ang Panginoong Diyos at ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. God bless you. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God and Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King of all things. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King of all things.
Hallelujah. Why don't we stand to our feet and let's worship the King of Kings. Hallelujah.